Okay, wala po tayong papangalanan pero maliwanag po ang nasa larawan. Ito po ay ang wolves in sheep's clothing. Okay? Mga aso o mga oso ang tawag man dyan. Okay? Mga taong itim ang pag-uugali na nagtatago sa damit na puti. Kaya nga po nung ilan, Pero sa Christianity po, paano po natin ito titignan? Within the vicinity of Christianity. Okay. Paano po natin ito titignan? Kasi marami pong sinasabi na ang mga ito ay ganito, ang ito ay ganyan, no? Pero isa lang po masasabi ko, ang isang hindi totoong Kristiyano, ito po yung mga hindi tumanggap kay Kristo bilang Lord and Savior. Period. Wala na pong iba. Hindi mo pwedeng pagbasihan yung gawa. Hindi mo pwedeng pagbasihan ng ugali. Hindi mo pwedeng pagbasihan yan. Sapagkat ang mga ito ay bunga lamang. Ang pinaka-importante yung root. If there is a root, there will be a fruit. Okay? So it's very crucial for us, not to determine it by the ugali or by the attitude or character. But, totoo bang tumanggap kay Jesus bilang Lord and Savior? That's the only crucial basis. Christianity is about Jesus, hindi sa gawa. Okay? Isa pang nagtatago sa sheep's and wolves' clothing regarding Christianity ay yung mga may maling aral tungkol sa kaligtasan. Iba yung kanilang turo. Of course, nandyan po ako. Pero, galing naman po tayo sa ganyang sekta nung araw, galing po tayo sa ganyang relihiyon nung araw, pero sa kagandahang loob ng Diyos, nakilala natin ang Panginoong Hesus at napatunayan natin na hindi relihiyon ang sagot, period. Kaya alam ninyo, it's all about Jesus. Do not base it dahil, ay ganun ang ugali niya, ay ganun ang it's not about that. Ang isang Kristiyano makikita po ninyo sa pagsasalita, malumanay, ayaw ng gulo, ayaw ng debate, ayaw ng away and all that. That's the fruit of being a Christian. Pero ang pinaka-root po nito, nakakaalam lang talaga, makinig po, si Jesus at yung taong yon. Ikaw at si Jesus. Tinanggap mo ba si Jesus na nakakaalam lang talaga yan, ikaw at ang Panginoon. It's between you and the Lord. Marami po, makinig pong mabuti, maraming in church, pero in reality and in actuality, not in Christ. In church, pero not in Christ. In church means sumasama sa mga gawain ng Panginoon, sumasama sa mga programs and all that, pero parang hindi yata tumanggap sa Panginoon. Marami po kami nakasamang ganyan dati, sapagkat very obvious yung mga gawa nila na nakikita na taliwas sa isang gawain o gawin ng isang mananampalataya. Fine. Kung bibigyan niyo ako ng isang tanong, ano ba ang palatandaan ng isang Kristiyano? You want to know the answer? Nauuhaw sa salita ng Diyos lagi, araw-araw. Na kapag kami nangyayari sa Kanya, ang salita ng Diyos ang hahanapin niyang sagot. Isa po yan sa palatandaan for me, Kasi, why? Because I still remember as a kid, nung hindi pa ako mananampalataya, pa nagkakaroon ng mga something like problem and all that, like, pinagdaraanan, bahala ka na kung anong gusto mong sabihin. Mas naghahanap ako ng solusyon outside Christ. Dahil hindi ko pa nga kilala ang Panginoon noon. Pero nakilala namin ang Panginoon sa lahat. Sa lahat, alam ko, in control siya. Kasi iba na inoccupy na tayo ni Christ Nung naborn again tayo, siya na ang nag-occupy sa atin. Siya na ngayon na naka-reside sa atin. So, ibang-ibang Kristyano sa hindi. Kaya itong sheep's and wolves, itong wolves and sheep's clothing na ito, bihira akong bigyan ng ng atensyon. Sapagkat sa akin, kung talagang mananampalataya, tumanggap talaga sa Panginoon. At kung hindi, talagang hindi pa tumanggap. Kailangan siyang ma-sharean. Kailangan niya malaman ang katotohanan. Malay mo, ikaw ang gagamitin doon. So, para makaiwas sa mga ganyang catastrophe, we really need to share the gospel. Nasa mid po ako at medyo uubuhin na ako. So, tatapusin ko na ang video ito as of now. God bless.